tama nga yung hinala natin. Siya nga yung tinutukoy ni Mayor Magalong. Oo, tama nga din si VP Sara Duterte na silang dalawa lang din talaga ang umahawak ng budget ng Pilipinas. Ang tinding korupsyon nito, grabe. Hindi na bilyonaryo tawag sa kanya, trilyonaryo na. Salamat na lang talaga kay Salamat na lang talaga tayo kay Mayor Magalong at kay Toby Tiangco na kaya na bibisto ito. Naku po, eto na nga si Mayor Vico Soto, isa sa akin nakahangaan ko na mayor, oh. Dear Pasigueño, this morning PBBM President, the top 15 DSW contractor flood control project, you have noticed the Alpha and Omega, this top 2. Naku po, grabe itong panayam ni Mayor Vico Soto. Oo, the sixth stage of corruption. Putik na yan, ang lupit mo. Vico Soto, no? Kabado na rito yung yari dito si Marcos Jr. at yung dalawang alipores niya. So yun mo mga banateros, Jay Guevara ulit, nagbabalik. At eto na. Oo, Mayor Vico Soto, binakbakan na. Hindi na nakapagtimpi at binakbakan na si Pangulong Bongbong Marcos. At eto, Mayor Magalong, pinangalanan na kung sino nga ba ang mga kurap at mga langlilimahid sa pera ng taong bayan mapatungkol sa flood control issue. At eto, may yung panibagong strategy ni Marcos para hindi gumastos sa flood control. Naku po, mukhang sumang-ayon na sa ino-offer ni Ramon Ang. Grabe na talaga itong usapan dito sa flood control na to. Patindi ng patindi, ha. Oo, pasalamat na lang talaga tayo. May mga kahit papano, may mga congressman, mayor na talagang nagsisiwalat ng kawalangyaan ng mga kontraktor ng mga congressman. Kaya pala halos sira-sira yung mga flood control tinitipid sa materyales. Hindi lang tinitipid sa materyales, binabawasan din yung wala, alam niyo sobrang tong mga kontraktor, mga congressman na to, kasi alam niyo yon yung tipong kapakanan to ng mga Pilipino. Hindi nila iniisip yun. Wala silang pakialam kung mamatay sa baha ang mga Pilipino dahil sa mga nangyayaring bagyo or pumapasok na bagyo dito sa bansang Pilipinas. Ganun ho sila kalupit, no? Oo, so eto nga mga banateros, no? Saan ba natin pag-uumpisahan? Dito tayo muna. Oo. Yung alok ni Ramon Ang ay tinanggap or tatanggapin na ata ni Marcos Jr. Eto. Pangulong Marcos na tanggapin ang tulong ng negosyante si Ramon Ang para solusyonan ang problema sa baha sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, nakausap niya si Ang tungkol dito noon. Lagi naman daw katuwang ng pamahalaan ng pribado sektor. Nitong nakarang linggo, nag-alok ng tulong si Ang sa gobyerno para solusyonan ang pagbaha. Kabilang dyan ang pagpapatayo ng drainage systems at pagsasagawa ng clearing operations ng libre. We've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. He's able to bring it in on time, and the man is an engineer, so I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. There is still another side to his proposal. The LGUs have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. Mga kapatid, Jigman. Ako po, hindi, alam nyo etong panayam ni Marcos na to, ang tanong kasi dito, ang laki-laki ng budget, wala naman sanang problema na tanggapin yung offer ni Ramon Ang. Kaso, ang maganda sana dito, bago sana tinanggap yung offer na yan, panagutin muna dapat yung mga involved dito sa korupsyon dyan sa flood control na yan. At yung pera na nakuha nila, ibalik nila sa gobyerno para pangdagdag, para masolusyonan na yung baha dito sa bansang Pilipinas. Ang rito, parang wala. Parang mapapatanong ka na lang na, asan yung pera ng flood control?
Nga. Oo, nga talaga. Oo, so dito tayo. Asan na yung isang balita? Ito ba yun? Wait lang, hanapin natin. Oo, ito. Ito ba yun? Wait lang ha. Hanapin natin ha. Oo, ito. Oo, ito yung pinakabalita dyan. Oo, panoorin natin to. Pinakita na ni Pangulong Bongbong Marcos ang listahan ng mga contractor sa likod ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Contractor. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan. Ba, sino tong reporter ng TV5? Banat Bay, Beijing. Alam nyo, ito yung mga gustong-gusto ni Banat Bay, yung mga ganito. Oh. Banat Bay, may bagong news anchor ang TV5. Oo. Ay, naku, alam ko tipo ni Banat Bay. Naku po, mukhang hindi ka na sa GMA tatambay, Banat Bay. Mukhang sa TV5 na, ha? Ha? Mukhang sa TV5 ka na lagi kukuha ng reaction mo, ha? Anong pangalan nito? Pakilala natin to kay Banat Bay. Ang pangalan nitong anchor na to, walang nakalagay, eh. O, alam nyo, yung mga ganyan tipo ni Banat Bay, yung mga maaamong may kinis. Oo, sige. Oh, ito, yan, oh. Ay, grabe, Banat Bay, oh. Okay, panoorin natin. Balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, pinangalanan na din ba ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kumikbak sa mga proyektong to? Hindi pa, Nikki. Masyado pa raw maaga para pangalanan kung sino-sino nga ba ang kumikbak sa mga flood control projects. Pero base sa initial na datos na hawak ni Pangulong Bongbong Marcos, ito yung isinumite ng DPWH sa Malacanang, meron siyang ilang mga questionable items na nakita. Sa hawak na impormasyon ng Pangulo, nasa 9,855 flood control projects ang naitala mula July 2022 hanggang May 2025 o mula nang magsimula ang kanyang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Nagkakahalaga ito ng 545.64 billion pesos. Sa numerong ito, 6,021 projects na nagkakahalaga ng higit 350 billion pesos ang hindi naglagay ng partikular na uri ng flood control structures na itinayo, inayos o nirehabilitate. Nakakapagtaka pa umano na marami rito ang magkakapareho ang design, material at halaga na imposibleng mangyari sa mga proyektong gaya nito. Lumalabas din na nasa 2,409 ang kabuuang bilang ng contracting entities na responsable sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero ang kapansin-pansin, sa 15 contractors lamang napunta ang 20% ng kabuuang budget para sa mga proyekto o higit kumulang 100 bilyong piso. Ipinakita ni Pangulong Marcos sa media ang listahan ng 15 contractors na ito. 5 sa mga ito ay may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa Pilipinas. Isa pa sa ipinagtataka ng Pangulo, ibang probinsya ang nakasulat sa top 10 flood-prone provinces kumpara sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects. I-check din ang mga rehiyon na may pinakamaraming naitalang flood control projects, partikular ang NCR, Region 3 at Region 5. Sabi ng Pangulo, sa 170 pumping station projects, 157 ang nasa Metro Manila na nagkakahalaga ng 11.67 billion pesos. Pero mababaliwala raw ang lahat ng ito kung hindi masusolusyonan ang matinding problema na basura na bumabara sa sistema. Sa kabila ng lahat ng ito, tumanggi si Pangulong Marcos na pangalanan kung sino-sino ang posibleng nakakuha ng kickback sa mga proyekto gaya ng binanggit niya sa SONA. Narito ang kanyang pahayag. We're just starting this process. If I'm to stand up here and then mali si ganito, mali si ganyan, tapos mali, that's not fair. Let's be circumspect about pointing fingers. The assumption, kasi masama na ba na tao eh. So the assumption, lahat yan maulang kwenta. Hindi totoo naman yun. Meron din maganda. Meron din na buo. Meron naman na nakatulong. Nikki, kanina ipinakilala rin ng Pangulo ang sumbongsapangulo.ph. Isa itong website kung saan nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa higit 9,000 flood control projects ng pamahalaan mula na mag-umpisa ang Administrasyong Marcos. Dito rin pwedeng magsumbong ang kahit na sino at direkta itong mababasa ng Pangulo. Nikki. Yan ang Express Report ni Ayan na, Nikki pala. Banat Bay, Nikki ang pangalan. Nikki, meet Banat Bay. Byron Cristobal Ibarstalosa.
Wait, pipicturean natin. Ito mga tipo ni Banat Bay, i-send natin kay Banat Bay yan, ha? Para, yan, yung mga, i-send natin kay Boss Bay para ganahan naman yung tao dun sa ibang bansa. Ingat yan, Banat Bay, nasa ibang bansa nga pala yan, no? Ang ano kasi dito, ngayon na, wala na, nakalimutan ko na yung tatapik ko dun sa, Ang problema ko kasi dito, baka mamaya kasi, halimbawa yung mga kontraktor na yun, baka yung nasa likod nila ay mga congressman. Kasi may, parang, alam mo yun, parang planado na. Pwede kasi mangyari dito, kontraktor to si ganito, ng project na yan, tapos yung nasa likod niyan, congressman. Ang masaklap dito, ang naka-front yung kontraktor, pero ang kumikickback talaga ng pera ay yung congressman. No? Ayun yung masaklap dyan na sana yun yung imbestigahan. Kasi kung halimbawa lumabas dyan, ha? Halimbawa lumabas dyan sa kontraktor, ang pangalan ng kontraktor ay Banat Bay. Halimbawa lamang, ha? O kaya Boss Dada, ganun. Di ba mga mukhang corrupt naman yun, eh. Peace mga brother. Halimbawa Boss Dada, 'di ba? Ang kontraktor. Etong si Boss Dada sumusunod lamang kay Banat Bay na congressman. Halimbawa si Banat Bay yung congressman, si Boss Dada ang kontraktor. Pwedeng ganun kasi mangyari dyan at ganyan din naman din talaga ang kalakaran dyan pagdating sa mga flood control na yan. Na yung masaklap dyan, diba? Hindi natin masyadong dyan. Halimbawa, kakasuhan yung kontraktor na yun. Yung kontraktor takot magsumbong kung sino yung nasa likod niya. Malay ba natin na isa pala sa mga congressman ang nasa likod ng kontraktor na yun. Kasi, una-una, hindi naman mga bobo yan. Hindi naman nila ilalagay dyan na pangalan nila mismo sila yung nag-contract. Kukuha sila ng kontraktor, yun yung gagawin nilang front dyan sa nakawan na yan. Yun yung gagawin nila para yun ang masisi sila. Absuelto na naman. So dito, papalakpakan ko tong gagawin ni Marcos na to kung may makukulong na mga kontraktor at nasa likod ng mga kontraktor na yan at kung may babalik ang pera. Kasi kung aasa tayo katulad niyan na may nag-volunteer na isang bilyonaryo na si Ramonang, natutulong siya sa flood control, ang pangit naman nasan yung, dapat yung pera na nakalaan dyan, yan talaga yung gamitin dyan, diba? So, antayin natin yung mga buwelta na yan. Samantalang dito tayo, saan na yun? Dito tayo sa interview ni Mayor Magalong, no? Oo, eto, live interview po ito, na kung saan ay Mayor Magalong, ilang kongresista nasa likod. Eto, basahin natin. Nasa likod ng overprices at mahabang kalidad ng proyekto. Eto na, panoorin natin to. Imposible, sir, sa atin. Imposible maputol yan. Talagang instead na 12 meters, yung ilalagay talaga doon. Talaga sinadya talaga na 1 meter lang. Grabe. Ganun nila dinadaya. Sa sheet piles pa lang yan. Lupit, ano no? Pa kaya yung desiltation pa. So, paboritong project yan ng mga mambabatas natin, mga tiwaling mambabatas natin sa Kongreso. Napatunayan na umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dinaraya ng ilang tiwaling kontraktor ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, 12 metro dapat ang sukat ng mga sheet pile na ginagamit sa embankment na may embedment na umaabot sa 6 hanggang 9 na metro ayon sa teknikal na pag-aaral. Ngunit sa isang nasirang embankment, lumabas na 1 metro lamang ang na-recover na materyales. Ang laki ng kickback nila dyan. Biruin mo yung bawas na yun, ang laki nun. Mapakakaw sila lahat. Pag nanakaw sila lahat, walang katapusan yung kanilang kasakiman. Kabilang din umano sa modus operandi ang paglalagay ng gabyon o rock cage na may sukat na 1 cubic meter. 11 layers ang dapat maayos na pagkakalagay nito.
Ngunit sa aktual na proyekto, 3 o 4 lamang ang maayos. Saklap Habang nasa nun. ilalim ay mahina ang materyales at peke ang pagkakagawa. Ang masaklap pa dito ito pa isa sa pinakamasaklap dito. Yung mga manggagawa, ayan nga tulad yan, yung mga tao na yan, nakikita nyo sa screen, alam nyo kung magkano araw ng mga yan? 400 to 300. Yung mga bukod pa yung mga naghahakot-takot ng mga bato-bato na yan. Kasi nakapagtrabaho ako dyan Kaya alam ko yan Grabe, no? Utang na. Ang masama pa dito, ang ginagawa nila dyan, syempre, hindi lang yung sinasabi ni Mayor Magalong na binawasan yung mga bakal, hindi lang din dun. May isa pa dyan, yung simento. May mga katulad yan, saan ba ako nakakita ng wasak na flood control? Sa bandang, basta hindi ko nasasabihin saan lugar, mahirap na. May nakita akong basag na flood control. Dapat yan, siksik yung loob niyan Anak ng teteng, pagdating sa loob, yan katulad nito, halimbawa, di ba, etong pader na to. Yung loob niyan, butas. Tapos hindi semento yung mga nakatapal, yung semento nasa labas lang. Yung mga nasa loob lupa. Ganyan sila magnakaw ng dapat kasi diyan pati sa loob niyan sinisimentohan para magdugtong-dugtong yung mga bato. Nangyayari ho diyan kadalasan hindi. Yung iba nga pinapatungan na nga lang sa labas, pero yung loob butas. Ganong kalupit ang kalakaran dyan, kaya sobrang nakawan talaga dyan, kaya dapat maimbestigahan to ng Senado talaga. Giit ng alkalde, ang ganitong mababang kalidad na konstruksyon ay madaling masira kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig, lalo na kung manipis na mesh lamang ang pantakip. Kapwa Mayor Totoo. din umano mula sa Mindanao at Visayas ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga proyekto ng DPWH. Sila mismo ang nagsabi na nasa likod ng mga ito ang ilang tiwaling kongresista. And again, I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. And sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Sinabi ni Lupit, Mayor no? na hindi siya mababahala kung ipatawag man siya sa Kongreso sapagkat handang-handa siyang ilantad ang ebidensya. May mga nagboluntaryo ring mga alkalde mula sa League of Cities na sasama sa kanya upang iparating ang kanilang saloobin. Ang bali-balita, Mayor Magalong, mukhang hindi ka daw papatawag Mukhang mga vlogger na naman yung mga ipapatawag Dahil na naman daw sa fake news. Anak ng teteng. Kinumisyon din niya ang ginagawang investigasyon ng House of Representatives sa naturang issue. Kasi yung ginagawang investigasyon dyan sa House of Representatives, ano sa palagay nyo? Diba? Parang merong isang kriminal na sinabihan mo siya na ito yung krimen mo. Ikaw na rin mag-imbestiga sa sarili mo. So, Tama nga naman. ano mangyayari nun? Saan Wala. mapunta yun? Diba? Just doesn't make sense to me. Moro-moro lang yun. Binigyang diin ng alkalde Mekos-mekos, na kung magkakaroon ng maayos na investigasyon, mabubunyag ang napakaraming sangkot sa anomalya. Handa umano siyang tutukan ang unang 5 o 6 na kaso upang masimulan ang malawakang pagsusuri. Kaya sabi ko nga, kung gusto nila ako mag-investigate, pwede naman. Just to jumpstart the investigation. Kasi may experience naman kami pagdating dyan. Hindi ko alam bakit natatagalan. Hindi ko rin alam. Naghahanda rin ang kampo ni Mayor Magalong na ilantad ang mga ebidensya laban sa ilang mambabatas Yari kayo upang dito. hikayatin ang mas malawak na investigasyon sa nakapanlulumong kalakaran sa mga proyektong ito ng gobyerno. Great. Grabe, no? Ang tindi ng ang tindi ng kalakaran nila. May kickback na sa bakal, may kickback na sa bakal, sa simento, may kickback pa sa pasahod sa tao. Ang lupit. Masama pa niyan,
Yung halimbawa, 10 million na pondo, sabihin na natin 1 billion na pondo sa flood control, anak ng teteng, 500 million lang ang ilalaan. Yung 500 million, rekta bulsa na. Ay nako, lupit. Iba din, no? Iba din talaga, ho. Grabe na talaga. Eto, pakinggan naman natin ng panayam ni Senator Villanueva. Eto, 15 contractors na hinayag ni PBBM di konektado sa mga senador Senbal Villanueva. So panoorin mo natin to. Yung mga kasama natin dito talagang mainit din sila na gusto nilang malaman talaga kung saan napunta itong flood control at sino yung mga involved dito. Kailangan panagutin ang dapat managot. Ito ang inihayag ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Aniya, inaasahan ng mga senador ang malaking aksyon sa bahagi ng sanghay ng ehekutibo kaugnay ng pag-iimbestiga sa issue. Batay naman sa mga pag-uusap sa Senado, sinabi ni Senador Villanueva na nais din nilang itulak ang investigasyon sa mga naturang proyekto. Kumpiyansa naman ito na hindi sangkot dito ang sinumang miyembro ng Senado. I can only speak for this house, not the other house, and as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Tumanggi namang kumpirmahin ni Senador Joel Villanueva kung may koneksyon ang panig ng House of Representatives sa 15 contractors ng gobyerno para sa flood control projects. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita kesa po ako. Para kay Senador Villanueva, isa rin itong depensa at pagpapatunay na wala silang kaugnayan sa mga issue ng flood control project na ipinupukol sa kanila kasabay ng paghahalal ng Senate presidency. Binigyan din ng mambabatas na mahalaga na maging impartial, mataas ang kredibilidad at walang sasantuhin sa investigasyon na gagawing kaugnay ng flood control projects. Kung mapapanagutan niya ang mga sangkot dito, hangad nito na magkaroon ng integrated flood control programs at hindi patsi-patsi ang proyekto. Asher Cadapan Jr., UNT. Hindi, tsaka dapat lang, no? Para sa akin na ako, kasi nung unang nireaksyonan ko tong issue na to, tapos biglang tinumbok ng mga media, etong Bulacan tsaka Sorsogon. Sorsogon ba? Hindi ba ako nagkakamali? So yung mga lugar na nabanggit na yon, lugar ni Chis Escudero at lugar ni Senator Villanueva. So parang napaisip ako na hindi kaya etong issue about sa flood control ay ibabato ng Administrasyong Marcos sa mga senador na pumabor na i-archive ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yan yung nasa isip ko. At pwede rin naman din mangyari yun. Pero sana nga talagang may managot niyan. Antayin ho natin. Samantalang eto, no, Mayor Basti Duterte may pahayag din ho dito sa 2025 national budget. Tinawag na pinakakorap ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte. So panoorin ho natin ito. Asan na yan? Yan. Binatikos ni Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte ang umano'y korupsyon sa 2025 national budget ng bansa. Ito rin anya ang maituturing na pinaka-corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Mayor Baste, ang korupsyon ay may kinalaman umano sa leadership o tungkulin ng presidente. Dapat anya ay hindi hinayaan ng presidente na makorrupt ang national budget dahil pera ito ng taong bayan. May karapatan din anya ang presidente na i-veto o hindi pirmahan ang national budget kung sa tingin niya ay may corruption dito. May point dun si Mayor Basti, ha? Sa leadership issue yun. Kaya dapat kung tayo na budget na dili ka confident na they will spend it in a right way, iulit tarungan na ninyo. Ibalik sa kanila. Hindi ko nga ka ng 1 kilometro, hindi ako naniniwala na 1 kilometro ang abot ng 60 iulit million. Tarungan na ninyong budget. Hindi ko na pirmakan. Ibito ko na.
So dito sa budget na to talagang may patotohanan po ang nilabas ni dating Pangulong Baro. Mamaya papanood ko ulit sa inyo yan. Nitong nakaraang Abril, sinabi ni Mayor Baste na hindi umaasa ang Davao City sa pondo mula sa national government dahil kaya na anya ng lungsod na makasurvive kahit zero budget sila. Grabe, no? Ganon, kalupit. Ganon ang Ito pa, marami tayong pag-uusapan dito. Yan. Grace, ilang kongresista yung nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung kinalaman ng mga ito dyan sa proyekto? Aga, ayon kay Mayor Magalong, ang listahan, ngunit hindi pa niya ito isinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng Pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na So napanood na pala natin yun. Ito na lang. Wait lang Ito. Ayan, kay Toby Tiangco. Pagkatapos ng SONA, ang susunod na tatalakayin namin is yung national budget, di ba? Yung 2026, ang susunod na tatalakayin namin is the 2026 budget, di ba? Actually, August 13 yata matatanggap na namin yung National Expenditure Program. Okay. Hindi lang ako nagde-describe, di ba? Maraming nagde-describe na yung 2025 budget, yan ang pinakamasamang budget. No? Yan ang description ng mga tao. When you say masama, I'm sorry, Kong, when you say ito po ay masama, it is because it is ridden with... Hindi, madaming issues, di ba? Madaming issues around the budget. I think some of the issues are like yung tinanggalan yung PhilHealth ng pondo, tapos linagay kung saan-saan. Pero para sa akin, ang masama dun sa budget na yun is, and the previous budgets, is that yung mga flagship projects ng gobyerno, ibig sabihin ito malalaking proyekto, tinatanggalan ng budget at tinalagay doon sa program appropriations para maisingit yung kung ano-anong mga items. Diba kaya nga, ang pinag-iinitan is yung BICAM dahil doon sa insertions. Diba? Yes, correct. Pero, ang hindi naintindihan ng tao is that yung BICAM is the second stage. Yung BICAM, pangalawang oportunidad yan para mag-amyenda. Kasi yung insertion o yung initiative, amyenda yun eh. Kasi ang budget ng Pilipinas, kapag iprinisenta sa Kongreso, hindi namin pwedeng lakihan. So for example, para lang simple, kung 100 pesos yung budget, hindi mo pwedeng sabihin, para mas maraming programa magawa, gawin natin 150 o kahit 110. Kailangan, ililipat-lipat mo lang. Ito, mas importante ito kaysa dito. Ganun yun, di ba? Realignment. Kaya nga tinawag na budget, di ba? Even pag nagbabudget tayo sa bahay, fixed yung halaga. Di ba? Ang iiba-ibahin mo lang is, ano ba, mas mahalaga ngayon? Enrollment ngayon, dito muna natin ilagay yung pondo. Pagkatapos ng enrollment, saka natin paayos yung, ganyan, di ba? So, di ba, ang sabi ng mga karamihan, dapat open to the public yung BICAM. Okay? Ang hindi nila na-realize, sabi ko nga kanina, pangalawang oportunidad yon para maglagay ng insertion. Ang una talaga is doon sa small committee sa House of Representatives. Yan. So, yung small committee na yon, binibigyan ng kapangyarihan ng House of Representatives na sila ang mag-amyenda ng budget. Okay? So, number one, walang transparency. Hindi yan televised. Sa tingin ko, wala man lang minutes of the meeting yan. Okay? Paano ko masasabing walang minutes? Kasi wala naman kami natatanggap na report kung ano yung pinalitan ng small committee na yon. Ang small committee na yon, ang chairman nung nakaraan is si Chairman Saldico at that time, tapos Senior Vice Chairman ng Appropriations, Majority Leader, Minority Leader.
So, walang minutes yan. The fact na tinanggap. So talagang ano talaga, no? So talagang ano rito, yari dito si Saldico. Oo, kaya pala biglang umalis yung lokong yan. Isa pala siya dyan sa ano, sa small committee na yan na tinatawag. Kasi pag pag-usapan na yung budget at naayos na, dadaan pa sa kanila. Pag dumaan sa kanila, tsaka mo pa makukuha yung budget na yun. Ang lupit. Ng bagong chairman ng Committee on Appropriations, nasabi niya wala ng small committee at gagawa na tayo ng subcommittee on budget amendments, proves na may mali talaga doon. Diba? Kasi kung walang mali, hindi naman nila papalitan. Tama. Kaya lang, ang sinasabi ko, hindi naman pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari doon sa small committee noong 2025 previous one. Dapat ilabas muna ng small committee na yun, ano ba yung kanilang inamyenda. Di ba sa kahit anong bagay, maging maging sa personal nating buhay, di ba? Pag hihingi ka ng bagong budget, ipakita mo muna kung pakita mo yung resibo, pakita mo yung paano mo ginastos yung previous budget, di ba? So, hindi lang paggastos to, kailangan mapakita rin ano yung mga inamyendahan doon. Kasi, saan napunta? Hindi pa pwede moving forward. Hindi pa pwede, kalimutan na natin yan. Pera ng taong bayan yan eh. Tapos, dinescribe na nga na pinakamasamang budget. Bakit hindi muna natin tignan? Kasi, ulitin ko, parang sa bahay, hindi naman pwedeng hihingi ka ng bagong budget, hindi mo napapaliwanag yung nakaraang budget. So, para sa akin, kung hindi namin bubuksan yan, parang kino-cover up lang yung pagkakamali ng 2025 budget. Instead na imbestigahan yun. Kasi di ba saan ako nagagaling? Nung nag-speech si Presidente ng SONA at sabi niya, mahiya kayo. Ako unang-una nag-standing ovation doon. Kasi alam ko... You led the standing ovation. Ang dami kasing, let me just cut you that. Ang dami kasing nagtayo, lumabas sa netizens natin na, nagpalakpakan kayo, directed sa inyo yan. Hindi, kaya ako natutuwa. Kaya ako natutuwa. Kasi alam ko, directed sa amin yun. So finally, directed sa amin yun, may chance ng magka-reforma sa budget. Kasi kung hindi presidente ang mamumuno at magsasabi nun, wala. Kung ano yung nakasanayan noon, ganun lang gagawin. Diba? Tsaka obvious na sa amin nakadirekta yun. Kasi sinimulan yung speech na yun, sabi, initiative, errata, kickback, tsaka ano ba, SOP. Yung initiative tsaka errata, Congress naman gumagawa ng House, di ba? Congress gumagawa nun. Di ba? Walang kickback, walang SOP kung hindi nalagyan ng pondo yon. Tapos, tinapos niya yung portion ng speech na yon. Ano sabi niya? Ibabalik ko sa inyo yung budget kung yan ay malayo sa NEP. So definitely, kami yung tumbok nun. Excuse me. So kung kami yung tumbok nun, bakit kami nag-volunteer na imbestigahan? Kami nga yung i-imbestigahan. Kami yung mag-iimbestiga, di ba? O sige, kung gusto nyo tayo mag-imbestiga, pakita nyo yung small committee report noong 2025. That is the necessary starting point. Otherwise, wala. Nag-cover up lang tayo. So, ito rin yung sinasabi ni Toby Tiangco, maganda rin to. At isa rin to, alam ko inaabangan nyo rin to kung yung ano niya kasi may ebidensya na hawak to Yun nga yung text messages pag dumating na yung pondo, hindi ako nagkakamali, pag dumating na yung pondo doon sa congressman na yun. So yan yung aabangan natin. Yung panayam ni Toby Tiangco na yun. Samantalang dito tayo, rekta tayo dito kay Mayor Vico Soto. Basahin natin yung basahin natin yung title asan na yun? Eto. Mayor Vico Soto, nasupalpal si BBM sa flood control. Naku po, eto na, panoorin natin to. Sa isinagawang press conference ni BBM tungkol sa flood control, sa yung mga korupsyon, kanyang isiniwalat ang 15 contractors na nagkaroon ng flood control projects sa bansa. Ngunit hindi naman na-impress ang taong bayan kay BBM dahil hindi naman ito napangalanan
kung sino-sino ang mga nasa likod ng mga contractor na ito. Yun ang masama. Mabuti pa daw si Mayor Vico Soto na agad-agad napangalanan kung sino-sino at ano ang pangalan ng nasa likod ng mga contractors na ito. Isiniwalat ni Pasig City Mayor Vico Soto na ilang kumpanya na kabilang sa top 15 contractors para sa flood control projects ng gobyerno ay pag-aari at kontrolado umano ng pamilya ni Sara Diskaya, ang kanyang naging kalaban sa eleksyon noong May 2025. Sa isang Facebook post okay. Kaya pala todo paninira to kay Mayor Vico Soto. May tinatagong ano pala, may tinatagong tawag dito, may tinatagong lihim pala tong Biskaya na to. Kaya pala todo paninira siya nung nakaraan kay Mayor Vico Soto no? Kaya pala. Tinukoy ni Soto ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy. Wait lang. Alpine, Omega. Naku po, kay Saldi ko yun Kung hindi ako nagkakamali, kay Saldi ko yun yung ano na yun. Naku po. Construction Corporation na top 2 at 3 sa listahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang pag-aari ng pamilya Diskaya. Binanggit din niya ang St. Gerard Construction. Isa pang firm ay may kaugnayan sa pamilya na sinuspindi noong Enero 2024 dahil sa paglabag sa mga kinakailangan sa building permit sa Barangay Bambang. Ayon sa post ni Mayor Vico Soto, "Dear Pasinggeños, this morning, PBBM presented the kay Saldi ko nga to. Constructors for flood control projects. You may have noticed that Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others, including St. Gerard, are all owned and controlled by the Diskayas. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SONA, mahiya naman kayo. Ano nga ba ang kalakaran dito? While it is often difficult to pinpoint specific people, all of us in government know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. The 6 stages of corruption. 1. Procurement. Bidding pa lang maaaring may anomalya o collusion na. 2. Sa project implementation mismo, maaaring substandard o gaya ng sabi ng Pangulo mismo nung SONA, yung iba ay guni-guni lang. 3. May mga SOP o porsyento na di umanay umaabot sa mahigit kalahati ng project cost. Mayor Magalong and Senator Lacson have both talked about this recently. 4. May korupsyon na sa mga proyekto. Hindi pa nagbabayad ng tamang buwis sa biyaya. Grabe, no? 5. Kulang din ang binabayaran nilang business taxes sa LGU. Lahat yung talaga may kickback. Top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Grabe, di ba? Galing 6. Pag master na ang 1 to 5, papasok na rin sa politika. Yung 1% ng nakaw ibibigay sa tao bilang tulong para magmukha silang mabait. Buti na lang, puro talo ang kandidato nung taga-Pasig, pati sa party list. Pasinggeños, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending these systemic practices of corruption. For the LGU's part, first, we will send to the President all of the information and red flags that we see. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions of pesos that they owe the LGU in business taxes. Makolekta lang natin ang utang nilang business tax sa LGU. May pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang wala na namang binabawasan mula sa ibang programa. Ngunit para sa isang certified DDS na si MJ Cambo Reyes, bakit tila hindi laman ng mga online news
main topic sa TV, radio programs ang patungkol sa korupsyon sa DPWH at sa flood control. Pero kapag siguro idinikit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte sa issue na ito, malamang sa malamang magkakandara pa ang mainstream media na ilathala ito. Ay, totoo yan, no? Totoo yan, na kapag kung sakaling nandyan, halimbawa, nandyan yung pangalan ng Duterte, naku po, ibabalita agad yan. Pero tingnan mo, ngayon, walang nagbabalita. Sige, magantay tayo hanggang bukas. Nyo ang pangalan ni Vice President Sara or any of the Dutertes sa 546 billion questionable flood control projects. Panigurado ako, headline sa lahat ng online news, main topic sa TV at radio programs. Every hour, ilalabas sa lahat ng government-owned news agencies. Magpapatawag agad ng hearing ang Tricom, Quadcom, hanggang umabot pa yan sa Octocom. Magrarally at magsisigaw ang mga pula, dilaw at unipink. Mabubuhay ang dugo ng mga santong kabayo at mga kabayong mahilig sa mikropono. Samantala naniniwala. Naku po, no? Ayan ha. O, tingnan nyo to. Sun West INC na konektado kay Representative Saldico. Kabilang sa top contractors DPWH. Lupit nyo talaga, grabe. Ang tindi, no? So ngayon talaga, no, naglabasan na ho yung mga panayam ni Pangulong Duterte na talagang grabe ang naging nakawan dito sa bansang Pilipinas. Ultimong sila mismo ang naglaglagan na sa kanila. Yan na, ha? Oo, baka i-deny nyo na naman yan. Ang masakit lang dito, hindi binabalita ng ibang mainstream media. Katulad na lang yan, yung sinabi ni Mayor Vico Soto, hindi sinasabi ng ibang mainstream media. Aba, naku po, yari kayo dyan. Ba't ganun? Kailangan na naman, idikit na naman sa mga Duterte to. Baka sabihin na naman nila, may kontraktor. Hindi, alam niya, ito, pustahan tayo. Pag halimbawa, may fake news na lumabas, na isa sa mga kontraktor na yan, andyan ng mga Duterte, balita agad ng mainstream media yan. Baka nga mamaya i-twist pa nila to, so Duterte na naman nila isisi, paktay tayo dyan. Ay. Pero bilib ako sa tapang ni Mayor Vico Soto, ha, palakpakan natin. Palakpakan natin, no? Alam mo ito yung isa Mayor Vico Soto, Mayor Isko Moreno, Mayor Basti Duterte. Yang tatlong mga mayor na yan yung mga talagang hanggang ngayon talagang ugong na ugong ang mga pangalan sa magagandang ginagawa nila sa kanilang mga sa kanilang mga nasasakupan. So yun mga barateros, mga kabiyaya, nung maikokomento nyo ho dito sa inilabas ni Mayor Vico Soto at dito sa panayam ni Mayor Magalong at sa mga pahayag na inilabas ni Pangulong, wag ng Pangulo, Marcos Jr. So comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. The next performance will start momentarily.